Praise the Lord, mga kapatid, palakpakan po natin. Hallelujah! Bigyan po natin yan ng taas na kapuli. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! So, sa oras pong ito, mga kapatid, kung kayo po ay may mga Biblia, ay buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 38. Ang sabi po ng Biblia, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Let us bow our heads, mga kapatid. Tayo po'y mananalangin sa ating Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Diyos, ay naririto sa inyong harapan. Amin pong hinihingi ang inyong gabay, ang inyong patnubay sa amin. Bigyan niyo po kami ng matalas na kaisipan, huwag niyo pong pahintulutan, na kami po, Diyos, ay dalawin ng antok. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng atentibong kaisipan na mga salita niyo po na aming pakikinggan ay hindi po masayang. Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, na tanggapin anumang bagay ang nais niyo pong iparating sa amin. Kung ito man po ay pagsaway, gawin niyo po kung ito po ay ikabubuti po namin. At kung ito po ay pagpukaw sa aming mga puso't damdamin, gawin niyo po, O Diyos. Palakasin niyo nawa kami sa araw na ito. Tumanggap nawa kami, Panginoon, ng mga biyayang pagpapala. Makasumpong nawa kami, Panginoon, sa inyo ng biyaya sa araw na ito. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pakikinig. Kayo na po siyang bahala sa kabuuan ng gawain ito. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy, Panginoon, na mamumuna sa amin. Loobin niyo nawa na sa araw na ito, Panginoon, kami po, Diyos, sa inyong puspusin. Makasumpong nawa kami, Panginoon, ng kasagutan sa aming mga katanungan. Makasumpong nawa kami, Panginoon Diyos, ng kalakasan sa aming mga kahinaan. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kamay. Amin na pong itinatagubilin ng lahat. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Praise God. Kamusta po, mga kapatid, ang bawat isa sa atin? Ang lahat po ba ay nagkaroon ng magandang tulog? Amen. Kapatid, stress na. Praise the Lord. So, ngayon po, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa huling bahagi na. At akin po hinihingi na ang bawat isa po ay magkaroon ng gising na diwa, sapagkat isa pong muling interesting na topic ang ating pong pag-aaralan, na ito po ay iikot po dito sa Romans chapter 8 verse 32 at may mga ilang bersikulo po tayong babasahin. So ang layunin po ng ating pag-aaral sa oras na ito, mga kapatid, ay matwist tayo sa isang sitwasyon. Alam ko po na lahat po tayo ay nasa pangangailangan, ngunit mga kapatid, sa oras na ito, ang layunin ito ng ating pag-aaralan ay magmula dito sa pangangailangan, ay kalimutan natin yun, mga kapatid. I-reverse natin ito, mga kapatid, sa araw na ito, nang sa ganon, maintindihan po natin na ang mga pangangailangan po na meron po tayo, hindi po dapat yan maging hadlang upang hindi po natin gawin ang mas nararapat. Amen po ba? Sa atin po kasing mga tao, kapag tayo po ay nasa pangangailangan, tayo po ay may pag-uugali na ako nga ay nangangailangan eh. Hindi na kita matutulungan sapagkat ako ay may pangangailangan din. So ngayon po ito ay napakaganda at napapanahong topic sa araw na ito at pinamagatan po ang ating pag-aaralan. God wants you to be blessed. Amen. Ang Diyos gusto tayong pagpalain. Naniniwala po ba ang bawat isa? Amen. Na ang Diyos po ay nais po tayong pagpalain? Amen. Sino po ang gustong pagpalain siya ng Diyos? Taas po ang kamay. Alam niyo po, mga kapatid, gaya ng ating pinag-aralan noon, ang pagsalita o pagsasalita ng Amen ay pagpapakita po yan, mga kapatid, na ikaw po ay nag-a-agree
naniniwala ka. Kaya nga pag meron pong mga mangangaral na meron pong sinasabi patungkol po sa realidad ng buhay base sa Biblia, kapag ang isang tao po ay nag-i-amen, ibig sabihin, tinatanggap ko, naniniwala ko, matibay kong sinasang-ayunan ang sinasabi ng talata o ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kapag naririnig niyo po na may impact po ang salita ng Diyos, huwag po kayong mahiya na magsalita ng Amen. Amen. Dahil sa pagsasalita po ng Amen, mga kapatid, pinapakita natin sa Diyos na tayo po, mga kapatid, ay una, nakikinig talaga. Pangalawa, naniniwala po tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? So ngayon po, sa ating pong pagsisimula, ang Roma Kapitulo 8, versikulo 32, muli po natin babasahin. Ang sabi ng Biblia, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kung mapansin po ninyo, ang salita ng ating Panginoon, binibigyan po ng diin ng talatang ito, mga kapatid, ang napakalaking pag-ibig ng Diyos. To the point na nakahanda po siyang isakripisyo ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid, para sa sangkatauhan. Ngayon po, ito po ay nagmumungkahi na kung ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak sa atin, ano bang bagay ang hindi kayang ibigay sa iyo ng Panginoon? Amen. Nakita ninyo, mga kapatid? Ngunit sa araw pong ito, may mga bagay po tayong dapat maintindihan. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, hindi po bulag ang Diyos, hindi po bingi ang Panginoon, na hindi kanya naririnig at nakikita na nasa gitna ka ng pangangailangan ngayon. Right. Magkakaiba po tayo ng kailangan ngayon. May iba po kailangan ng pera. May iba po kapag may karamdaman, kailangan ng kagalingan ng kailangan nila. Yung iba naman po gusto nilang mawala yung kanilang mga isipin at gusto nilang mapalitan ng kapayapaan. Iba-iba po tayo, mga kapatid, ng pinagdadaanan at iba-iba po tayo ng pangangailangan. Amen. May mga tao po talaga na talagang hirap na hirap at gustong-gusto po ng pera. Meron naman mga taong mayayaman na kahit sila'y mayaman, walang silbi ang kanilang pera dahil ang kanilang karamdaman ay malala. Amen. At ang kailangan nila ay kagalingan. Meron namang tao, sobrang yaman, wala namang karamdaman, pero labis ang kalungkutan. Nabubuhay sa nakaraan, nabubuhay, mga kapatid, sa mga regrets o pagsisisi na desisyon na kanilang ginawa. So, iba-iba po tayo. So, ngayon sa araw na ito, mga kapatid, gusto ko po kayong dalhin sa isang sitwasyon. I-address po ninyo kung ano po ang kailangan nyo ngayon, mga kapatid. Inuulit ko po, i-address po ninyo ngayon, ano po ba ang kailangan ninyo? Dahil may ibibigay po ang Diyos sa inyo sa araw na ito. Naniniwala po ba kayo na may ibibigay ang Diyos sa inyo? Amen. Panganalan nyo ngayon, bakit kayo nandito? Ano ang kailangan ninyo? So kailangan ngayon sa isipan ninyo, mga kapatid, maging fix sa isip ninyo. Ano ba ang kailangan mo ngayon? Ang kailangan mo ba ngayon ay trabaho, pera, kagalingan, kasiyahan? Ano po ba? O gusto mo lahatin muna? At sa araw na ito, natitiyak ko, mga kapatid, ang Diyos po ay tutugon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon po, mga kapatid, sa ating pong nabasa, ano ba ang mga ipinahayag ng talata na ating nabasa? Doon po sa Romans chapter 8, verse 32. Ano po ba ang ipinahayag nito sa atin? Ano ang gustong ituro ng talatang ito sa atin, mga kapatid? Una po, sinabi diyan, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak ay nagpapakita po una, yung tinatawag na God's sacrifice. Ang talata pong ito ay tumutukoy sa sakripisyo po ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya
ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong John chapter 3 verse 16 ay sobrang sikat po na bersikulo. Amen. Ang sabi po kasi dyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tinutukoy po rito mga kapatid ay ang sangnilikha. Ikaw, ako, tayo pong lahat na nabubuhay, na may mga kalumbayan, na may mga problema, dahil po sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang anak. Na siya nga pong sinasabi kong ibinigay niya ang kanyang anak, ano bang bagay ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Nakukuha po ninyo mga kapatid. So nagpapakita po ito ng God's sacrifice. God's sacrifice. Kayang isacrifice ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak o ang kanyang bugtong na anak upang maligtas po ang bawat isa sa atin. Alam niyo po ba, ang John chapter 3 verse 16, ang isang pinakamalaking regalong natanggap ng tao sa kanyang buhay. Okay? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Inuulit ko po, ang John chapter 3 verse 16, ang isa pong pinakamalaki at dakilang regalong tinanggap ng tao sa kanyang buhay. Ngayon po, naiintindihan niyo po ba mga kapatid kung anong klaseng regalo ang binigay ng Ama sa atin? Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Kasi kung naiintindihan natin kung gaano kaganda at kadakila ang regalo na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos, dapat nakakaranas po tayo ng tinatawag na contentment. Hindi maikukumpara ang ating problema, mga pinagdadaanan, doon sa Panginoong Hesus na ibinigay sa atin ng Ama. Hindi po ito mga kapatid, maikukumpara. Hindi ito maitutumbas mga kapatid. So ano man ang iyong problema ngayon mga kapatid, a-addressin natin ngayon mga kapatid. Gaano po ba kabigat ang problema mo ngayon? Gaano po ba kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Hindi mo ba na-appreciate na ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay hindi maitutumbas doon sa ibinigay ng Ama sa iyo? Amen. So lahat po ng kailangan natin, ibinigay na po ng Diyos. Amen. Nakita ninyo? Naghahanap ka ng pera, ibinigay na ng Diyos ang higit sa pera, ang ating Panginoong Hesus. Naghahanap ka mga kapatid ng mga kasagutan sa iyong mga katanungan, naghahanap ka ng mga bagay na wala sa iyo, gayong yung bagay na wala ka, ibinigay na mismo sa iyo ng Diyos. Sasampalatayanan mo na lamang kapatid. Ngayon po, pangalawa po na ipinahayag o pinahihiwatig ng talatang ito, yung tinatawag na logical argument. Yung Romans chapter 8 verse 32, lumilitaw po dyan yung tinatawag na logical argument. Pag sinabing logical mga kapatid, ito po yung logical na argumento. Pag sinabing argumento, meron pong, naintindihan niyo mga kapatid, merong pinagtatalunan, merong pinaglalaban o pinagsasabong pag sinabing argumento. Ano po ba ang argumento doon sa talata na yun? Mga kapatid, ang talata ng Romans chapter 8 verse 32 ay gumagamit ng salitang a fortiori. Pag sinabing a fortiori, ito po ay galing sa salitang Latin. Latin term po ito. Tingnan niyo po yung likuran mga kapatid para makita ninyo. Yung unang-unang sulat. A fortiori. Okay? Nakita ninyo? Nabasa ninyo? Yan po yan mga kapatid. Yung ulitin ko po Romans chapter 8 verse 32, lumilitaw po dyan yung argumento ng a fortiori. Pag sinabing a fortiori, baka po hanapin nyo sa English yan, hindi po English sa salita yan. Yan po ay Latin term. Ibig pong sabihin ng a fortiori ay yun din po mga kapatid, makikita ninyo. Mula sa pinakamalakas hanggang sa mahina. Anong pinupunto ng mga kapatid? Pagmasdan ninyo, pagpakinggan po ninyo. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat, di ba?
ang kanyang anak, mga kapatid, ay makapangyarihan sa lahat. Lalo na nang ang ama ay nagkatawang tao, mga kapatid. Ngayon po, kung yung kanyang bugtong na anak, pinakadakila sa lahat ng bagay na dumating dito sa mundo, ibinigay ng ama. Kung yung pinaka-importante sa kanya, ibinigay niya, ano pa ang bagay na hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Nakita niyo? Magmula sa pinaka-malakas hanggang sa pinakamahina. Ulitin ko po, binigay niya yung pinakamahalaga sa kanya, ano pa ang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Parang ganito po yan. Sa isang halimbawa pa. Kung mula sa pinakamalakas hanggang hanggang sa pinakamababa, no? A fortiori, ganito po yan. Kung ang Diyos nga nagpatawad, mula sa pinakamataas, nakita niyo? Nakita po ninyo? Kung ang Diyos nga nagpatawad at marunong magpatawad, sino ako para hindi magpatawad? Nakita niyo? Mula doon sa Diyos, na kung tutusin may karapatan siyang hindi magpatawad, pero dahil sa pagiging Diyos niya, nagpatawad po siya, ikaw pa kaya nanilalang ka lang? Nakita niyo? Yan po ay a fortiori. Ito pa, pagdating sa bautismo, sabi ng iba, ang sabi, pag sumampalataya ka kay Jesus, ligtas ka na. So, ang pagsampalataya ay sapat na. Hindi ko na kailangan magpabautismo, sabi nila. Kasi yung nakapako nga sa krus, yung katabi ni Jesus Christ, hindi naman nagpabautismo yun eh. Yan ang argumento nila. Pero ito po mga kapatid, ang isa sa halimbawa ng a fortiori. Kung si Jesus nga na siyang Diyos, nagpabautismo, ikaw pa kaya? Amen. Nakita ninyo? Mga kapatid, naintindihan nyo na yung a fortiori? Na kung saan si Kristo kahit hindi yan bautismo, walang kasalanan yan. Pero siya po ay nagpabautismo. Sino ka ngayong tao na tatanggihan mo ang bautismo? Sino kang tao na magsasabing hindi na daw kailangan ng bautismo? Kung si Kristo nga walang kasalanan, mga kapatid, sabi pa nga ni Juan, hindi ako karapat dapat na magkalag kahit na iyong sandalyas. Diba? May isa pa nga doon, mga kapatid, na halos tanggihan halos tanggihan ni John na bautismuhan si Kristo. Pero sabi niya, kailangan itong mangyari. Kaya, kahit wala sa kasalanan, nagpabautismo siya, nagpakita siya ng halimbawa na siyang Diyos walang kasalanan nagpabautismo. Sino ka na tao na hindi ka magpapabautismo? Yan po ay isang uri, mga kapatid, ng tinatawag na a fortiori. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kaya wala tayong dahilan na magsasabing hanggang bukay, hanggang magpapantay ang aking mga paa, hindi kita mapapatawad. Kung ikaw nga nakasuklam-suklam ang ginawa mong pamumuhay, pinatawad ka ng Diyos, mga kapatid, mula sa pinakamaliit na ginawa mo hanggang sa pinakamalaki. May mga panahon na kinalimutan mo ang Panginoon, pero pinatawad ka ng Diyos. Gaano ka pa kaya na ikaw na makasalanan na hindi magpatawad? Nakuha natin, mga kapatid. Kaya, ang isang tao, pag puno tayo ng galit, mga kapatid, tayo po ang lugi. Kaya nga, mga kapatid, meron po tayong pwedeng sandalan yung panalangin. Dahil tayo pong tao, pag nasaktan, hindi po talaga tayo at napakahirap para sa atin ang magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Napakahirap po talaga niyan. Pero kung iisipin ninyo kung ang Panginoon hindi kapatawad-tawad ang ating mga ginawa, balikan natin ang ating buhay kung gaano po tayo karumi. Subalit nung isang lapit mo lang sa Panginoon, nagpakita ka ng pananampalataya mo sa Diyos, at ikaw ay nabautismuhan, mula sa pinaka-una-unahan mong kasalanan hanggang sa kasalukuyan, binura lahat ng Panginoon sa iyo. Nilinis ka ng Diyos at itinuring kang matuwid sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa Kanyang anak. Nakita natin, mga kapatid. Balikan natin kung gaano tayo kasama. Alalahanin natin kung paano tayo pinatawad nang sa ganun maintindihan natin na yung taong naka-offend po sa atin ay marapat lamang na ating patawarin. Amen.
Nakuha natin mga kapatid. Alam kong masakit yun. Lahat tayo nakaranas ng offensement. Pero wala tayong ibang choice. Kasi kung hindi natin pakakawalan ng ating mga sarili, mga kapatid, mahihirapan tayo na tumanggap ng biyaya at pagpapala sa Panginoon. Nakuha natin mga kapatid. Ngayon po, ikatlo po na ipinapahayag ng Romans chapter 8 verse 32, yung tinatawag na assurance to the believers. Pag sinabing assurance, mga kapatid, katiyakan. Meron pong katiyakan tayo na mga mananampalataya na ang Panginoon ang sabi dito, assurance that God is not stingy or hesitant to provide our needs, both material and spiritual. Pag sinabing stingy, mga kapatid, hindi daw po madamot ang Diyos. Hindi daw po madamot ang Diyos at hindi po siya nag-aalinlangan na ibigay ang ating mga pangangailangan na parehas, spiritual at material. Nakuha natin mga kapatid. Number 4 na ipinapahayag ng talata, not just physical needs. Itong binabasa natin Romans chapter 8 verse 32 ay tumutukoy hindi lamang daw po sa tinatawag na physical needs. Ang pagbibigay daw ng Diyos sa ating pangangailangan ay hindi lamang po basta physical needs. Ang sabi dito, yung Romans chapter 8 verse 32 speaks of God giving all things. Ang sabi ng Biblia, all things, mga kapatid. This is not limited to material possessions. It includes spiritual blessings, guidance, and ultimately, eternal life. Papalikan po ulit natin, mga kapatid. Basahin po ninyo. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So, hindi po maniningil ang Diyos. Lahat daw po ng bagay, kayang ibigay ng Diyos. Naintindihan po natin, mga kapatid. So, hindi lamang po ito tumutukoy sa material, kundi sa spiritual din, mga kapatid. No? Ibibigay ng Diyos yung kapayapaan na hinahanap mo, ibibigay ng Diyos ang pagpapala na hinahanap mo, ibibigay ng Diyos, mga kapatid, ang pagpapatawad na hinahanap mo, lahat po ng bagay na kailangan mo, ibibigay, mga kapatid, mismo ngayon ng Panginoon. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, mga kapatid, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung yan po ay kagalingan, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Kung yan po ay pagpapala, mga kapatid, na ngayon, mga kapatid, ay nahihirapan ka, ibibigay po yan sa iyo ng Diyos. Dahil papaalala ko sa inyo, ang sabi ng Biblia, kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino ka, isipin mo, sino ka para pagbigyan, pag-alayan ng Diyos na kanyang anak, para iligtas, sino tayo, mga kapatid? Subalit, hindi niya ito ipinagkait sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano pang bagay ang hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Nakuha natin, mga kapatid. Ngayon po, ang Philippians chapter 4 verse 19, kung meron po kayong Biblia, basahin po natin, mga kapatid. Ang sabi dito, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. Mga kapatid, meron pong isa pang backup na magpapatunay na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. Narinig naman po natin, hindi po ba, mga kapatid, sinasabi, but my God shall supply all your need. Hindi sinabi ng Biblia, God will supply all your wants. Pag sinabi kasing wants, lahat ng gusto mo, tatandaan po ninyo, mga kapatid, hindi lahat ng gusto mo, gusto ng Diyos. Amen. Kaya malinaw po ang talata, ang sabi ng Biblia, ang ibibigay po sa atin ng Panginoon, yung kailangan natin, hindi yung gusto mo. Dahil madalas po tayong mga tao, ang lahat po ng ating naisin, ang lahat po ng ating mga layunin sa buhay, pawang gusto lang natin. Kaya madalas po ang tao napapahamak eh. Yung mga bagay na hindi mo pa panahon, pinipilit mong ilagay sa sarili.
Magpapaalala po ito aking sasabihin ngayon. Sa mga kabataan, no, baka hindi ka pa marunong magsaing, hindi ka pa marunong yata maghugas ng plato, pinag-aaral ka ng iyong magulang, tapos ang laki ng problema mo, ang problema mo lang, wala kang boyfriend o girlfriend. Napakawalang kakwenta-kwentang bagay, mga kapatid. Tapos pag nag-away kayo, naapektuhan ng buong araw mo, hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa harapan ng Panginoon? Yung mga bagay na hindi pa dapat para sa iyo, hindi pa tamang panahon, pinipilit mo kaya ngayon namumroblema ka. Walang kakwenta-kwentang pinoproblema, mga kapatid, ng marami sa mga teenager ngayon. Amen. Meron na grade 4 pa lang, may kasintahan eh. Panalo. Ang laki-laki ng problema nila. Nakita ninyo, mga kapatid? Yung lungkot mo, walang kakwenta-kwenta. Walang panama doon sa namatayan ng lola at tatay. Nakita ninyo, mga kapatid? Minsan ang gumagawa ng kalungkutan, tayo lang din. Dahil pumapasok tayo sa mga sitwasyon na hindi po tamang panahon. Amen. Namamroblema po tayo, mga kapatid, sa buhay na ito dahil meron tayong mga desisyon na dahil ito po ay bunga ng ating emosyon lang. May mga pinapasok tayo, meron tayong mga ginagawa, mga kapatid, na kung saan pinahihirapan lang natin ang ating mga sarili. Diba? Kaya po tayo nagkakaroon ng tinatawag na problema. Ngayon po, malinaw po sinasabi ng Biblia, God will shall supply all your needs. Mga kapatid, ang pinag-aaralan po natin, God wants you to be blessed. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Amen. Lahat po tayo. Sa katawang tao, sa pagiging tao natin, kung ikaw ay ina at ikaw ay ama, ayaw mo lang ang iyong anak ay kumakain ng hindi masarap. Amen. Tama? Ayaw natin yun. Pero sometimes talaga pinadadaan tayo minsan ng ating mga magulang sa ganong sitwasyon dahil wala silang magawa. Minsan mag-uulam ka ng tuyo. Minsan yung pinagpirituhan ng tuyo. Pinagtirahan ng mantika ng tuyo, asin, asukal, Milo, kape, kung ano-ano, mga kapatid, ulamin. Minsan chichirya, lahat po ng aking binanggit ay pinagdaanan ko, mga kapatid. Pero sometimes, bakit pinadadaan ng Diyos tayo sa mga sitwasyon na parang ang hirap lumunok? Bakit po? Kung talagang ang Panginoon ay concerned, bakit niya hinahayaan ang kanyang mga anak ay dumaan sa ganito? Kung ang Diyos ay concerned, bakit may mga anak siya na may mga karamdaman hanggang ngayon? Alam niyo, mga kapatid, hindi dapat natin sisihin ang Panginoon. Right. Amen. Ang dapat sisihin dito ay tayo. Right. Kaya po tayo nagkakaroon ng malalaking karamdaman dahil sa kagagawan po natin. Amen. May mga bagay po tayong ginawa na taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ngayon, kung ano man po ang karamdaman na meron po tayo, mga kapatid, hindi po yan ibig ng Diyos sa atin. Ngunit yan po ay nangyari bunga ng kababayaan po natin. Ngayon, tagtad ka ng utang na problema ka. Hindi mo alam kung paano ka makakabayad. At ikaw ngayon ay binibigyan na ng death threat na pag hindi mo binigay, mamamatay ang isa sa pamilya mo. Ngayon ang problema ka. Bakit? Dahil may mali kang ginawang desisyon. At ang lahat po ng majority na maling desisyon na ginawa natin ay bunga ng kawalan natin ng pagkaunawa kung gaano po kalaki at dakila ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen.
Binigyan tayo ng Panginoong Hesus. At tatandaan po natin ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus ay isang mediator sa atin. Pag sinabing mediator, siya po ang tagapamagitan sa atin. Amen. Noon, pag ang Diyos galit, papatayin niya agad ang tao. Amen. Pag nabasa ng Biblia, patay agad ang tao. Right. Hindi niya magustuhan ng gagawin mo, kukunin niya agad ang buhay mo. Pero ito ay isang good news. Ang Diyos nagkatawang tao po, mga Thank you, kapatid. Jesus. Hallelujah. Naramdaman niya kung paano ang magutom. Naranasan niya. In fact, naranasan niya kung paano ang tuksuhin ng dyablo. Right. Amen. Kaya nga ang sabi ng Biblia, si Kristo daw po ay naging tagapamagitan sa atin. Kaya nga kung manalangin po tayo, ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Siya po ang namamagitan sa atin kung bakit dinidinig po tayo ng Ama. Bakit tayo dinidinig ng Panginoon? Dahil po siya ang naging mediator natin, mga kapatid. At dapat natin maintindihan, mga kapatid, ang mediator na yan, yan yung binigay sa iyo ng Panginoon. Na ang Diyos ay nagsabi, God will supply, shall supply all your need. Sa pamamagitan ni Jesus. Sa kabila ng mga maling decisions, sa kabila mga kapatid ng mali po nating mga ginawa, meron pong tagapamagitan para ayusin ang lahat. Kapatid, hindi porket walang-wala ka ngayon, tinakpan na ng Diyos ang kanyang pandinig. Right. Kapatid, ano man ang iyong kalagayan ngayon na hindi mo na kaya ang bigat at pressure ng buhay, mga kapatid, hindi ibig sabihin, pinabayaan ka ng Diyos at nakapikit siya sa iyo. Ang remedyo na dapat natin maintindihan, magpakumbaba at tanggapin sa Diyos, tanggapin natin sa harapan ng ating Panginoon, nagkamali po tayong lahat ng ginawa natin. Nagkamali po tayo sa ating desisyon, nagkamali po tayo sa buhay kung paano natin ito ginamit, at ngayon po, free na free po tayong lahat na sinasabi ng Biblia. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano bang bagay ang hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Kaya kung ngayon sa kalagitnaan ng buhay mo ngayon ay nahihirapan ka, ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Wow. Ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Kung kagalingan ang kailangan mo, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Hindi po magpipigil ang Diyos dahil ibinigay niya, mga kapatid, yung kaisa-isa niyang bugtong na anak, kung naiintindihan po ninyo. Napakahirap po sa isang mag-asawa na magdesisyon kung sino ang bubuhayin. Ang kanyang anak o ang kanyang asawa. Alam niyo yan, mga kapatid, sa ospital, maraming nangyayari ganyan. Minsan nag-uusap sila. Mahal, pag itutuloy natin ang baby, maaari kang mamatay. Pero kung hindi, malaki ang chance mabubuhay ka. Napakahirap at napakalaking desisyon ng pag-asawa yan, mga kapatid. Pero sometimes, ang nanay, dahil sa tindi ng pagmamahal sa anak, patawarin mo kung mahal, gusto kong mabuhay ang aking anak. Ituloy natin. Masakit po sa tatay yun. Tama? Amen. Masakit po sa tatay yun, mga kapatid. Pero dahil mahal na rin ang kanyang asawa, gusto niyang makita na maging masaya ang kanyang asawa kahit nakapalit ay kanyang buhay. Mabuhay lang din ang bata. Pareha silang nag-agree. Pero may kapalit. Dahil yun sa pag-ibig. Yan yung dapat natin matutunan. Yung pag-ibig ng Panginoon dapat natin maintindihan. Kung gaano kanya minahal sa kabila ng kakulangan mo. Sa kabila, mga kapatid, ng mga kasalanan natin, dapat natin maintindihan kung gaano katindi ang pag-ibig na ito. Isinuko niya, ibinigay niya ang kanyang anak para sa iyo, kapatid. At ano ang isusukli natin sa Diyos?
kulang pa ang buhay natin. Right. Amen. Wala tayong bagay sa buhay na ito na pwede nating itumbas kapalit ng ginawa ng Panginoon sa atin. Wala po kahit ibigay mo pa ang buong sahod mo para sa ikagaganda ng gawain ng Diyos, hindi mo matutumbasan kung gaano naging kabuti sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Dahil yung ibibigay mo, kapatid, ay galing din sa ating Panginoon. Right. Amen. Praise the Lord. Lahat ng pwede po natin ibigay sa Panginoon, galing po yan sa Diyos. Kahit ang hininga mo, kahit ang lakas mo, Amen. galing po yan sa Diyos. At wala po tayong original na meron tayo. Ang Diyos naman po ang lahat ng mayroon, kaya tayo nagkaroon. Thank you, Jesus. Ngayon po, mga kapatid, ang sabi po sa James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Tingnan ninyo po ang sulat ni Santiago, mga kapatid. Ang bawat kaloob daw, wika ng Biblia, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa taas. Dito naman po natin makikita na kapag ka meron kang tinanggap, hindi po lahat ng inaakala po nating pagpapala ay galing sa Diyos. Tatandaan niyo po. Hindi po lahat ng tinatanggap po natin ay galing sa Panginoon. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng impormasyon, paano ba natin malalaman kung ang dumadating sa buhay natin ay galing sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ulitin ko po, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa taas. Kapag meron ka, may dumating sa buhay mo, na iniisip mo ay pagpapala. Tandaan niyo po ito. Kapag naapektuhan ang paglilingkod mo sa Panginoon, to the point na kalimutan mo ang Diyos, to the point, mga kapatid, talikuran mo ang Diyos, hindi po yan galing sa Panginoon. Dahil ang mga sakdal na kaloob, ang mabubuting kaloob na mula po sa itaas, lalo kang papalapitin sa Diyos. Amen. Lalo mong marirealize, mga kapatid, na lalo mong dapat paglingkuran ng Panginoon. Ngunit kapag ang mga bagay na dumadating sa buhay mo, mapatrabaho man yan, mga kapatid, o opportunity, kapag yan ay papalayo sa kalooban ng ating Panginoon, hindi po yan galing sa Diyos, mga kapatid. Dahil ang galing sa Panginoon, mapapabuti ka. Amen. Hindi ka po mapapasama. Ngayon po, ang James chapter 1 verse 17, ang pariralang ito ay sumasaklaw sa lahat ng mga pagpapala at positibong aspeto ng buhay. Parehong nasasalat o nahahawakan at hindi nahahawakan. So ito daw pong pagpapala na ibibigay po o binibigay po ng Diyos sa atin, pwedeng nahahawakan daw at hindi nahahawakan, no? Na ating tinatanggap. Ang mga kaloob na ito ay hindi limitado. Material man ito, mga kapatid, o spiritual. Yan. So ito po ay dapat natin maintindihan. At sabi diyan, ang pagpapala na maaari nating tanggapin na buhat sa taas ay maaaring karunungan. Okay? Maaaring karunungan o kakayahang madaig ang pagsubok. Naintindihan natin, mga kapatid. Ngayon po, sa ating conclusion, bago po tayo magtapos, inuulit ko po ang tanong, nais po ba natin i-bless tayo ng Panginoon? Amen. Okay? Naniniwala po ba tayo na kaya tayong pagpalain ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Ngayon po, pagdating po sa pagpapala ng Panginoon, wala pong problema doon. Nakahanda yun. Ibinigay niya na nga yung kanyang anak, ano pang kaya niyang hindi ibigay. So, ibibigay niya po ang lahat sa atin. Ngayon po ang tanong, mga kapatid, kung gusto po natin ng pagpapala, nakahanda ka na ba tumanggap ng pagpapala? Amen. Kasi kung hindi ka nakahandang tumanggap ng pagpapala, wala kang tatanggapin sa Diyos, kapatid. Naintindihan niyo? Wala pong tatanggapin sa Panginoon ang isang tao na hindi nakahanda na tumanggap ng pagpapala sa Diyos.
Dahil ang binibigyan po ng Panginoon ay ang mga nakahanda. Ngayon po, alam niyo mga kapatid, ito siguro ang dapat nating itanong ngayon sa ating buhay. Nakahanda ka na ba tumanggap ng pagpapala? Alam niyo po, ito po ang katotohanang hindi matututulan. Kasi kung nakahanda na kayo, dapat matagal na kayo pinagpala. Maaaring may mga panahon, may maaaring mga oras, araw na pinagpapala tayo, hindi naman nawawala yung biyaya ng Diyos. Pero yung tinatawag mga kapatid na kung saan ay yung hinaantay mo talaga, yung big break ng buhay mo, na gusto mong pagpalain ka ng Diyos, bakit hanggang ngayon hindi po dumadating? Dahil hindi ka pa handa. At baka dahil hindi ka pa naghahanda. O wala ka pang naihanda. Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Sa ating pong pagpapatuloy. Ito po yung dalawang bagay na pagkakaiba ng Diyos at ng tao. Okay? Hiningin ko po ang inyong pagdinig. Napaka-interesting po nito. Dalawang bagay na pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Majority po ng tao ang aking sinasabi. Ang Romans chapter 8 verse 32, yan po yung tinatawag na logical argument na sinasabi a fortiori. Kanina, nakita niyo po. Ito po yung pagkakaiba ng Diyos sa tao. Kasi ang Diyos, magmula sa pinakakamangha-mangha, pinakamalaking bagay, pinaka hindi nakakapaniwala, kaya niyang ibigay. Gaano pa kaya yung maliliit na bagay? Nakuha niya? Ibigay niya kanyang anak eh. Gaano pa kaya? Alam niyo po mga kapatid, ang tao po, tingnan niyo po ulit. Tingnan niyo po ulit ang whiteboard. Yung nasa baba ng a theory mga kapatid. Ang tao po, majority, minore, at maius. Pag sinabi pong minore at maius mga kapatid, yan po ay Latin word pa rin. Okay? Latin word po yan. Nang ibig sabihin mga kapatid, mula sa pinakamahina papunta sa malakas. Ganyan po ang tao. Ulitin ko po a fortiori. Binigay ng Diyos ang kanyang anak, pinakamalaki. Yung maliit naman, ano pang bagay ang hindi na kaya ibigay? Naintindihan nyo? Ang tao naman mga kapatid, siya po tinatawag na minore at maius. Pag sinabing minore at maius, mula sa pinakamaliit hanggang pagpapalaki. Palaki. Mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Ano po ibig sabihin yan mga kapatid? Kung kayo po ay may mga Biblia, basahin po natin ang Luke chapter 16 verse 10. Praise the Lord. Luke 16 verse 10. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Okay, nakita ninyo yung pagkakaiba? Ang tao mga kapatid, kung mapansin ninyo, minore at maius. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka mapapagkatiwalaan sa malaki. Hindi sinabi na, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa malaki, hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit. Dahil simple lang ang logic mga kapatid. Kung hindi mo kayang pagtiwalaan o kung hindi maipalabas ng tao na katiwa-tiwala sa maliit na bagay, hindi siya bibigyan ng malaking bagay. Nakuha ninyo? Ang laki po mga kapatid ng pagkakaiba. Babasahin ko lang po ulit. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Mapansin ninyo, kapag ang isang tao, kahit piso, hindi marunong magbigay ng sukli, hindi marunong magsauli ng sukli kahit piso, hindi mo yan mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen. Ibig sabihin, kapag ang isang tao sa maliliit na bagay, hindi mo mapagkatiwalaan, bilang tao, hindi ka magtitiwala sa kanya sa malalaking bagay. Gaano pa kaya ang Diyos? Kita niya ang lahat sa atin. Lantad sa Diyos ang ating isip, ang ating iniisip. Lantad sa Diyos ang ating puso, kung ano nilalaman ng ating puso. Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po, ang sabi naman po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Basahin po natin, sabi, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo
sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Nakita niyo mga kapatid? Wala naman pong mapapala ang Diyos sa atin. In fact, nang ang tao po'y nagkasala, pwede nang gunawin ng Diyos ang mundo at gumawa na lang ng panibagong mundo. Gumawa ng panibagong Adan. Gumawa ng panibagong Eva. Pero hindi niya yun ginawa. Dahil sa labis na pag-ibig. Sabi, diba, John chapter 3 verse 16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Minahal niya po tayo na nakatira dito sa sanlibutan. Ngayon po, mga kapatid, ang sabi diyan, magagawa ng Diyos na pasaganahin. Tandaan niyo po, ang ginamit na salita, pasaganahin. Sinungaling po ba ang Diyos? Hindi. Magagawa ng Diyos na pasaganahin tayo, mga kapatid. At ang sabi diyan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Amen. Pag pinasagana ba may kulang? Wala. So lahat ng bagay, kaya po tayong pasaganahin ng Panginoon. At ang sabi diyan, higit pa sa inyong pangailangan. Tingnan niyo mga kapatid, ang pribilehiyong ibinigay po sa atin. Hindi lamang ikaw bibigyan, kundi pasasaganahin ka at sa lahat ng bagay mga kapatid, maging yung tinatawag mga kapatid na pangangailangan mo, higit pa sa iyong pangangailangan. Kung yung iniisip mo, ito lang po kailangan ko, Panginoon. Pag nagbigay ang Diyos, Amen. higit pa sa iniisip mo, kapatid. Right. Amen. Come on. Higit pa kung minsan sa hiningi mo. Amen. Kaya nga minsan mga kapatid, hindi natin maintindihan ang ating Panginoong Diyos kung sasariwain natin kung gaano tayo karumi at kasama. Nung humingi tayo sa Kanya mga kapatid, minsan hindi lang isang beses tayo binigyan ng Diyos, kundi pa ulit-ulit tayong binibigyan ng Diyos para ma-realize po natin mga kapatid na hindi po natin kaya kung wala Panginoon. Amen. Ano man ang tinatanggap po natin, minsan iniisip mo, Panginoon, trabaho lang po ang kailangan ko. Pero minsan higit pa sa trabaho ang binigay sa iyo ng Diyos, pinagpala ka, pinasagana ka ng Diyos sa kabila ng kakulangan mo, sa kabila ng kamalian natin, sa kabila ng mga ginagawa natin mga kapatid na hindi matuwid, pinagpapala po tayo ng Diyos. Amen. Napakaganda po na ito po'y sariwain natin. Tandaan niyo po, sabi ng Biblia, magagawa ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Magagawa ng Diyos. Wala po mga kapatid, negatibong bagay na pwedeng humarang sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ay magiging positibo at kaya niya pong gawin. Kahit ang pinakamapait na buhay mo, kayang i-turn ng Diyos sa pinakamatamis na sitwasyon. Naunawaan natin mga kapatid, magagawa ng Diyos sa tayong lahat ay pagpalain. Higit pa. Pero ang tanong, bakit kaya hanggang ngayon? Sabi niya magagawa eh. Ba't hindi ko maramdaman? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kaya hindi natin maramdaman. Hindi kasi tayo aware. Hindi tayo aware. Hindi po tayo mapag-usisa. Sabi ng tao, halimbawa po ito, may tao nagre-reklamo, napakahirap ng trabaho ko eh. Kahit yung trabaho ko, hindi ko natrabaho yung isa, pinapatrabaho pa sa akin ng puso ko. Ang hirap. Sawang-sawa na ako, pinahihirapan ako, bakit ganito, bakit ganyan? Ano bang pagkukulang ko sa iyo, Panginoon? Naglingkod naman ako, bakit ganito ang trabaho ko? Halimbawa po ito. Kung nakikita mo lang kung gaano ka kapalad, sa mga oras na nagre-reklamo ka, ano ko nasabi? May mga taong tinanggal sa trabaho kahit magaling silang magtrabaho. Amen. Ewan ko lang kung napanood niyo po yan sa Facebook.
Iyak ng iyak yung lalaki dahil tinanggal sa trabaho. Nung tinignan ko yung mga quote sa comment section, mga kapatid, may bagay ako naisip. Ikaw reklamo ko ng reklamo na wala kang trabaho. Itong taong tinanggal sa trabaho, nag-iisip kahit mabigat pa, magkatrabaho lang ako. Nakita niyo mga kapatid, napakaswerte natin. Ano mang meron ka ngayon, yan po ay pagpapala. Hindi lang tayo marunong mag-appreciate kung ano yan, kung ano tinanggap natin. Amen. Sometimes mga kapatid, ito, paliliwanag ko sa inyo, minsan ang karamdaman, akala natin negatibo. Minsan mga kapatid, ang kawalan, akala natin negatibo. Pero hindi natin naisip, kung hindi dahil sa karamdaman, kung hindi dahil sa kawalan, wala ka ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ka dapat nagpupuri ngayon kapatid. Pero dahil sa mga negatibong bagay na iniisip ng tao na yan, nakala natin ay negatibo, ginagamit yan ng Diyos para tawagin po tayong lahat. Amen. Para ma-realize po natin mga kapatid, ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos. At kapag ikaw ay tumanggap ng kagalingan, may isip mo ngayon sa iyong buhay, gagamitin ko ang buhay ko para paglingkuran ng Panginoon. Naintindihan natin mga kapatid. Amen. Start to appreciate kung nasaan ka ngayon kapatid. Dahil magmula dyan sa negatibong bagay na iniisip ng tao, God can twist the negative things into positive things. Tatandaan niyo po mga kapatid, hindi po nagkukulang ang ating Panginoong Diyos. For the last mga kapatid, kilala niyo po ba si Abraham? Amen. Siya po ay father of faith. Siya po ay ama ng pananampalataya. Alam niyo po, isa po siya sa record ng Biblia na mayroong kawangis ng Panginoon. Sa ano pong paraan? Kung ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak, gaano pa kaya ang mga maliliit na bagay na hindi bigay ni Diyos? Itong si Abraham, kakaiba. Hiningi ng Panginoon ng pinaka-the best sa kanya. Hindi mo ba nung wala siyang anak, siya po ay nag-iisip. Sabihin na natin sa madaling salita na maintindihan po ng tao, siya po ay namumroblema. Sino ang makikinabang ng aking kayamanan? At balak niya po ito ipamana sa kanyang alipin na si Eleazar. Pero ang Panginoon, tapat. Nagpakita ang Diyos sa kanyang mga kapatid. Doon sa kanyang bahay, kasama nandun din si Sarah. Di ba? Nangako ang Diyos. Magkakaanak ka. Ano ginawa ni Sarah? Tumama. Dahil alam niya sa sarili niya, hindi na siya magkakaanak. Amen. Dahil sobra-sobra na po yung tinatawag na menopausal niya. Sobra-sobra na, doble na. Hindi na kakaya. Pero, ang sabi ng Panginoon, meron bang mahirap sa akin? Meron bang mahirap sa Diyos? Ano po nangyari? Nagkaanak po sila ni Abraham. At ito na po ang hindi inaasahan. Ang pangako ng Diyos, gagawin kitang, alam niyo, mapalad ka sa mga bansa, ang iyong anak ay magiging sindami ng buhangin sa dagat, ang lahi mo, sa madaling salita ay pagpapalain. Subalit, sa isang pagkakataon, hiningi ng Diyos ang kanyang anak. Iandog mong iyong anak sa akin. Alam niyo po, kung sa ating pong panahon, kung ating gagamitin ang kaisipan ng tao sa ating panahon, kasi tayo pong mga tao sa ating panahon, sobrang daming katwiran. Madahilan tayo. Mareklamo rin tayo. Hindi katulad nung araw, hindi pa ganun ka. Ngayon kasi puro pilosopo ng tao eh. Ngayon, kung gagamitin natin ang kaisipan ng tao ngayon, pwedeng sabihin ni Abraham na, Panginoon, nangako ka na magiging ama ako ng maraming tao, ng bansa. Ba't mo kukunin ito? Hindi po siya nagreklamo. Anong ginawa niya mga kapatid? Sinunod niya, Panginoon. Anong ginawa niya? Dinala niya ang kanyang anak. At hinandog niya mga kapatid. At nung ito po ay kanya nang pong papatayin, pinigilan po siya ng Diyos.
huwag mong sasaktan ang iyong anak. Alam niyo po, pinakamaganda rito, napatunayan ni Abraham na kung ang pinakamamahal niya at pinakamalaking regalong tinanggap niya sa kanyang buhay ay kaya niyang ibigay sa Panginoon, ano pang maliit na bagay ang hindi niya kayang ibigay sa Diyos? Nakuha ninyo mga kapatid ang pagkakatulad. Ganun din ang Panginoon. Kung ang malaking bagay na kanyang anak ay ipinagkaloob niya sa atin, ano bang bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob? Kaya nga po tinawag na ama ng pananampalataya si Abraham dahil yung pinakamalaking bagay sa kanyang buhay, nagawa niya pong isurrender sa Panginoon at napatunayan niya kanyang sarili. Mga kapatid, sa oras na ito sana'y sumalamin sa atin mga kapatid. Kung ang mga maliliit na bagay ay hindi po natin kayang ipagkaloob sa Diyos, yung mga maliliit na bagay, mga kapatid, hindi natin kayang maiparamdam sa Panginoon, ano pang bagay ang kaya natin ibigay sa Diyos? Amen. Amen. Ngayon po mga kapatid, ulitin ko po, God wants us to be blessed. Amen. Pero kailangan may proseso. Handa na kayo? Amen. Ito po ang aking sasabihin sa inyo. Ito po sa lamikain na ito ay aking naisip nung ako po ay nag-iisip-isip. Tingnan nyo Alam nyo, gusto ko munang sabihin sa inyo kung gaano kadamot ang tao. Ang tao gusto niya makatipid. Ang tao gusto niya mga kapatid, hindi siya mawalan, hindi siya maubusan. Yan po ang nature ng tao. Actually, kahit sa ating pong panahon, sa usapang relihiyon, marami pong tao ang hindi po sumasampalataya sa ikapo. Pag sinabing ikapo, ito po yung ikasampung bahagi ng tinatanggap po natin sa Panginoon. Marami po dyan di sumasampalataya. Meron pong mga relihiyon na nagsasabi na hindi na yan inuutos sa atin. Hindi na yan utos. Hindi yan inuutos mismo sa atin. Sundan niyo po ako mga kapatid baka ma-miss niyo ito. Hindi na ito inuutos sa atin. So dahil ba hindi inutos ng Panginoon at ginawa mo, nagkasala ka? Alam niyo po, bago pa po nag-utos ang Diyos ng ikapo, may mga una na pong lingkod na nagbalik ng kanilang ikapo sa Diyos. Tanda po kasi yun ang kanilang pagkilala sa Diyos na ang lahat ng mga bagay may bahagi ang Diyos. Amen. Isipin po ninyo mga kapatid, ito po yung aking nabuo sa lawikain. Kung hindi nyo po kayang ibigay ang isa sa bawat 10 ninyo, ano pang bagay ang kaya nyo ibigay sa Diyos? Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Kung kumikita ka ng 10 piso, magkano pong ikapo doon? Piso. Ang liit na bagay, di ba? Kung yung maliit na bagay ay hindi mo kayang isuko at ibalik sa Panginoon, ano pang bagay sa buhay mo ang kaya mong isuko? Amen. Nakikita ninyo, yun po yun pumapasok, minority and mayus. Mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Kaya hindi po natin ma-appreciate, hindi po natin ma-enjoy ang pagpapala dahil sa kadamutan natin sa gawain ng Diyos. At gusto ko i-klaro sa inyo, hindi po kailangan ng Diyos ng pera. Amen. Hindi niya kailangan ng pera para mabuhay gaya ng tao. Pero ang gawain niya, kailangan. Amen. Sinong gagamitin? Kayo po. Amen. Tayong lahat. Paano po makakapagpatuloy ang gawain ng Diyos kung hindi po natin yan gagawin? Amen. Tingnan ninyo magagawa ng Diyos na tayo pagpalain sa lahat ng mga bagay, higit pa sa ating kailangan. Pero bakit hindi natin ma-enjoy? Kung ang maliit na bagay ay hindi mo kayang ibigay, ano pang malaking bagay ang kaya mong ibigay sa Diyos? Amen. Kaya nga mga kapatid, kung gusto natin na tayo may pagpalain, simulan natin ipakita sa Diyos na mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Amen. Kung kumikita ka lang ng 20 sa isang araw, itabi mo na agad ang dos. Ihandog mo na sa Diyos. Amen. Dahil ang sabi niya, magagawa niyang pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Ito for the last mga kapatid. Handa na po ba kayong tumanggap ng pagpapala sa Diyos? Amen. Handa na po ba tayong lahat?
ang challenge. Handa ka na bang ibigay ang pinakamaliit mo sa Diyos? Kasi kung hindi mo kayang ibigay ang pinakamaliit na bahagi, which is 10% ng iyong pong kinikita, mga kapatid, kung hindi mo yan kayang ibigay, ano pa ang bagay na pwede mo ibigay? Amen. Pero ito nakakamangha sa Diyos eh. Sa kabila ng kadamutan ng tao, dahil nagkatawang tao siya, alam niya ang pakiramdam ng wala. Right. Alam niya ang pakiramdam, mga kapatid, ng nalulungkot. In fact, siya umiyak siya, mga kapatid, nung namatay si Lazaro. Alam niya lang, dahil sa pag-ibig niya, hindi niya matiis ng tao. Wow. Thank you, Jesus. Mga kapatid, tandaan nyo, kahit nagkulang tayo, hindi tayo matiis ng Diyos. Amen. Dapat nating maintindihan sa oras na ito, mga kapatid, sa lahat, mga kapatid, ng ating nagawa, sa lahat ng pagkukulang natin sa Panginoon, na in fact hanggang ngayon, wala kang ginagawang hakbang para punan ang pagkukulang mo sa Panginoon, ang Diyos at ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, ay nananatili, mga kapatid, para sa lahat. At araw-araw niyang pinararamdam sa iyo na kanya kang iniibig. Salamat. Araw-araw niyang ipinararamdam sa iyo na kahit nasa kawalan ka, ang presensya niya'y sapat para maintindihan mo na kahit na walang-wala ka, nararamdaman mo na sinasamahan ka ng Diyos. Napakahirap po sa buhay na ito, mga kapatid. Napakahirap po na kung kailan ka tumanggap ng malaking pagpapala sa Panginoon, hindi mo na naramdaman ang presensya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, isang-isa na lang, bigyan niyo po akong pagkakataon. Kung walang-wala ka ngayon, at sa kabila ng wala ka, hindi mo kayang manalangin, tamad kang manalangin, eh paano na lang kung malaki na ang tinatanggap mo sa Diyos? Amen. Kung ngayon pa lang hindi mo kayang manalangin, tamad kang manalangin, wala kang pagmamahal, mga kapatid, sa ginagawa mo pagdating sa panalangin, naniniwala ko, mga kapatid, never kang mananalangin, never kang tatawag sa Panginoon. Kung ngayon pa lang hindi mo kayang tumawag na wala ka, gaano pa kaya kung malaki na ang tinatanggap mo sa buhay mo? Tandaan niyo po, isang malaking pagpapala ang nagkaroon ka ng wala. Amen. Anong ibig sabihin? Wow. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Isang malaking pagpapala ang magkaroon ka ng wala. Ano ibig sabihin? Dahil sa kawalan, natututunan natin tumawag sa may kapal. Amen. Dahil sa kawalan, mga kapatid, natututunan natin magpakumbaba na hindi natin kayang gawin. Dahil sa kawalan, mga kapatid, nararanasan po natin ang pagalingin ng Ama. Dahil sa kawalan, mga kapatid, nararanasan po natin ang kaligayahan na tinanggal sa atin ng sanlibutan ito, mga kapatid. Dahil sa wala, at dahil sa isang malaking wala, nagkaroon po tayo ng Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Isus, ibinigay, mga kapatid, ng Ama upang tayo po ay iligtas. Amen. Praise the Lord. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa oras na ito. Kung ibinigay niya ang kanyang anak, ano ang bagay na hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? At kung kayang ibigay sa iyo ng Panginoon ang lahat ng bagay at higit pa na pangangailangan mo, bakit hindi mo kayang ibigay at simulan patunayan ang sarili mo sa maliit na bagay? Ibalik mo sa Diyos. Kapatid, matagal na pong itinuturo sa inyo ang bagay na ito. Ngunit, marami po sa atin nagbubulag-bulag. Marami po sa atin, mga kapatid, ay nagwawalang bahala, mga kapatid, sa bagay na ito. Pero isa ang natitiyak ko sa inyo, mga kapatid. Hindi po nangako ang Diyos na hindi niya tutuparin. Amen. Tutuparin niya ang kanyang sinabi. Kung anong kanyang sinalita, pag sinabi niyang pagpapalain kanya, mga kapatid, sa kung anumang bagay yan, mga kapatid, pagpapalain kanya. At ito ang hindi matututulan ng kahit na sino man, mga kapatid. Kahit hindi ka tapat, ang Diyos ay nanatiling tapat. Ang Diyos ay nanatiling nagkakaloob. Ang Diyos ay nanatiling nagbibigay. Ang Diyos ay nanatiling nagmamahal. Sa kabila ng kakulangan natin, mga kapatid, kulang po tayo. Kulang tayo, mga kapatid, at walang bagay, walang ibang paraan para punan ang lahat, kundi
kundi ang isuko na lang at tanggapin natin sa ating sarili. Wala tayong maitutumbas sa kabutihan ng Diyos. At isuko na lamang ang pwede natin magawa ang ating mga sarili. Isuko na lamang natin sa ating Panginoon. Yun na lang ang pinaka malaking bagay na sa tingin ng tao ay pwede niyang magawa. Amen. Isuko mo sarili mo sa Diyos, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Wala tayong ibang way para pagpalain. Bumalik tayo. Bumalik tayo sa paanyaya ng Diyos, mga kapatid. Tayo po'y tumalik. Bumalik tayo, mga kapatid, sa ating Diyos sa oras din. Tanggapin po natin ang pagpapala na nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, magagawa ng Diyos na tayo po'y pagpalain sa lahat ng bagay, higit pa sa ating pangangailangan. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, ibinibigay ko po sa inyo ang pagkakataon na inyo pong mailapit ang inyong sarili sa Panginoon. Ito lang po, mga kapatid, ang nais ko na ating gagawin sa oras na ito. Nasa sa inyo po kung gusto nyo gawin o hindi. Kung sino man po ang nanghihina sa oras na ito, umamin ka sa Diyos. Kung nanghihina ka, idulog mo ang sarili mo sa Panginoon at tinitiyak ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon, ibibigay niya ang kailangan mo. Kung kalakasan, ibibigay ng Diyos ang kalakasan sa iyo. Kung kagalingan, ibibigay ng Diyos ang kagalingan sa iyo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ang pagkakataon po ay binibigay na po sa ating mga. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah.